Hi guys, good morning po sa inyong lahat. Matapos po na magsalita ni Saldico at sinabi niya na inutusan siya ni Presidente na mag-insert ng 100 billion pesos. At isa-isa na po naglabasan yung mga kaalyado ni Presidente at ipinagtatanggol siya at sinasabi ang kanilang argument, bakit naman mag-i-insert ang Presidente sa BICAM? Pwede naman niyang gawin ito sa NEP. So, ang tatalakayin po natin ngayon ay NEP versus BICAM. Ipapaliwanag ko lang po ng simple at tayo naman po ay hindi naman expert. Disclaimer lang po. Alright? Pero bago tayo magpatuloy, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe o mag-like dito sa video ito at mag-subscribe para sa tuwing mag-upload ako ng video ay lagi kayong updated. Okay, so yan po ang parang pambasag nila sa salita ni Saldico para masira nila, no, kung ikaw ay magtatanggol sa Presidente, para masira nila yung ikinanta ni Saldico, ang NEP versus BICAM. So yan nga ang sinasabi nila, bakit naman sa BICAM mag-i-insert, pwede naman sa NEP. Pero naisip ba nila to na ang Presidente pwedeng magpa-insert sa BICAM at pwede rin siyang magpa-insert sa NEP? Kaya niya bang gawin yun? Kaya. Kaya po. Naisip ba nila yan? Baka ako lang nakaisip niyan. Diba? Kasi argument nyo, kaya naman ni Presidente sa NEP gawin yan eh. Bakit pa siya magba-BICAM? Naisip nyo ba kaya niyang gawin na mag-insert sa pareho? Ha? Mag-insert doon sa dalawa? Sa NEP at sa BICAM? Di ba mas malaki yung kita doon? So, ito po yung simpleng pagpapaliwanag natin, no? Bakit sa BICAM nag-insert ang Presidente kaysa sa NEP? Alright? Ang explanation po dito, ang NEP o National Expenditure Program, ito po yung original budget proposal na ginagawa sa executive. Ang una dyan, nagmi-meeting po ang Office of the President, kasama siguro din ang Presidente, ang DBM, Department of Public Works and Highways, baka kasama dyan ang DENR and Finance. So, magmi-meeting yan at kapag natapos na nila yung National Expenditure Program, NEP, ito po ay isasubmit sa Congress. At ang bandang huli dyan, pupunta yan sa BICAM. Okay? So, sa Bicameral Conference Committee, ito na po yung pinale, no? Kung saan magsasama-sama ang Senate at ang Congress o House of Representatives. Ang alam ko dyan, 10 miyembro ng Senate at 10 miyembro sa House of Representatives. At ito yung version nila ng budget bago maging General Appropriations Act or GAA na tinatawag. So, bakit sa BICAM nag-insert ng 100 billion ang Presidente, no? Ito po yung parang madaling o parang pinaka-common na pagpapaliwanag at dahilan. Alright? Number 1, pag sa BICAM, makakaiwas ka sa matagal at mahabang proseso ng pagbusisi ng mga mambabatas. Okay? Kung sa NEP mo, i-insert, doon pa lang sa NEP, mahaba na yung mga budget hearings na mangyayari. Budget hearing ng House of Representatives, sa House Committee, sa Senate Committee, at
magkakaroon din po ito ng pagbusisi ng publiko, yung mga independent body at mga at mga kritisismo o kritiko ng administrasyon. Pero kapag sa BICAM mo in-insert, ang mga nandoon ay konti na lang. Sabi ko nga, 20, nasa 20 na lang yung nasa BICAM. 10 Senate at 10 sa House of Representatives. So, limitado na po ang argumento at pagtatalo doon. Limitado na. Kaya, mas madali isingit yung gusto mong isingit. Alright? Number 2. Mas madali po ang deal, makipag-deal sa mga mambabatas. Sa BICAM kasi, magkakaroon ng realignments at mga compromises kung ang presidente ay mataas o matatag ang kanilang aliado, kaalyado niya sa mga mambabatas. Ang BICAM talaga is the perfect place, no? Number 1, mabilis ang approval. Mabilis, kumbaga automatic na Alam na this. Number 2, hindi po ito masyadong alam ng publiko kung ano man yung mga mangyayaring pagkakaiba, no? Sa NEP versus BICAM versus GAA. Kung ano man yung mga pagkakaiba dyan, hindi masyadong alam ito ng publiko. Pero nasisilip pa rin yan, kagaya ni BP Sara, nasilip niya, no? Dahil DepEd siya, yung budget ng construction sa classroom, nasilip niya na doon sa NEP, 5 billion, pagdating sa GAA, naging 15 billion, pinatungan ng 10 billion. Alright? Dito po tayo sa number 3. Sa number 3 po, para ma-avoid mo yung maagang kritisismo, maagang kontrobersyal kapag sa NEP mo inilagay. Pero pag sa GAA, ma-avoid mo, maiiwasan mo. Pag sa BICAM mo nilagay o siningit yung insertions mo, maiiwasan mo yung maagang pagbusisi, pagpuna, pagpuna. Dito kasi sa 100 billion na to, napakalaki talaga to. Number 1, maiiwasan mo rito yung media ingay, yung ingay ng media. Alright? Dahil yung media po, may mga intelligence din po yan. Opo, may yung tinatawag nilang source nila. Source. May source sila sa Senate, source sa House of Representatives para makakuha ng scoop, balita. Meron din silang source sa Malacanang. So, may intelligence din po ang media. Kapag ito nasilip ng intelligence at naibato sa media, pwede nila itong banggitin, no? At once na nabanggit na nila ito, sasakyan na po ito ng kritisismo, kritiko ng presidente o ng administrasyon. So, iingay. Unlike sa BICAM, maiiwasan mo ang mga ito. At darating na sa punto yung mga grupo, yung mga may advocacy na anti-corruption. So lahat yan maglulundagan diyan. O teka, ano ito? Ano itong nasa NEP? No, ano itong nasa NEP? Bakit ganito? Kasi naman kapag ikaw ay maghahain ng budget proposal, halimbawa construction, infrastructure, dapat dumadaan ito sa pag-aaral, study, no? Ano ba magandang example dito? Tulay siguro, tulay. Dapat examine mo yung lupa na pagtatayuan ng poste at ilang metro ba to? Pag tinanong na po yan sa budget hearing, bubusisiin po yan. Ilang metro, ilang kilometro po ito? Ha? Sino ang grupong nag-study dito? Maraming mga question.
maiiwasan mo po yun kung sa BICAM mo i-insert ang 100 billion. No? At sa BICAM, tahimik. Tahimik, di ba? Unlike sa NEP, maaring mag-ingay ang media, ang mga kritiko. So, number 4 na tayo. Kung ang presidente ay willing itong talagang itulak itong kanyang insertions na 100 billion, ang power ng president lalo na sa mga mambabatas ay malakas. Malakas talaga. At lalo na yung mga magnanakaw na politiko, talagang pag kasalubong kanyan, pag ngiti, kamay dito, kamay. Mr. President. Kumbaga, isang mo lang, isang utos mo lang, susunod yan. Kasi magnanakaw din siya eh. Ganon yan. Sip-sip, mga ganon. Sip-sip. So, iba yung charisma, iba yung power ng presidenteng doon sa mambabata, sa halimbawa na corrupt. Iba yun. No? Kaya, kayang-kaya mong itulak ito, lalo na kung meron kang malakas na impluensya, malakas na aliado sa mga mambabatas like House Leader, Speaker, no? Pinsan niya pa yung Speaker. So, malakas talaga yung kanyang influence dyan at malakas yung aliado nila. Senate President. At doon na nga sa mga miyembro ng BICAM. So, ang BICAM, masasabi ko, ito na yung pinaka mabilis, pinaka fastest way, no? Kung ikaw ay mag-i-insert ng huge, big amount like 100 billion. Number 5, in short, sa BICAM po, mas mabilis, mas madali, mas tahimik, at doon sa BICAM, kontrolado mo dahil mga kaalyado mo. Hindi man lahat, pero marami doon kaalyado mo, kaya kontrolado mo, no? At kung ikaw ay magpapasok nga ng malaking pondo, wag sa NEP, no? Dahil sa NEP, maingay, maraming magbubusisi, etc. Sa mga budget hearing, talagang bubusisiin yan, lalo na pagdating sa House Plenary. Titindig doon yung isang sponsor. Napapanood nyo naman siguro kung paano ang debate sa plenary. Talagang bugbugan yan. Sa BICAM, lulundagan mo yan, budget hearing, lulundagan mo yung plenary. Marami kang malalampasan, malulundagan. Mas shortcut mo yung iyong insertion. Kaya yung argumento ng mga nagtatanggol kay presidente at sinasakyan ito ng dilaw, no? Nagsakayan ng mga dilaw bakit? Teka muna, baka mapatalsik, baka mapalayas si President Bongbong Marcos. Ang papalit dito si Vice President Sara Duterte. Ayaw natin ipagtanggol natin dito ang presidente. Maraming mga madalas nagpapa-interview, kilalang tao na yan. Makikita mo yung kanilang interes. Kapag nagsalita sila, parang mahal na mahal nila ang taong bayan eh. Mahal na mahal nila yung mga Pilipino. Para sa inyo ito yung ginagawa ko, mga Pilipino, pero hindi. Nakikitaan mo talaga ng pansariling interes. Ayaw natin mapatalsik, mapababa si presidente. Kasi si Vice President at papalit. Ayaw natin. Ang ugali nyo talaga, plastic. Yung hipokrito. Yan yung ugali nyo. Labas na labas. Kaya, sabi ko sa mga nagtatanggol sa presidente, parang
madali lang itong soplakin. At pag napag-aralan na ito ni Marcoleta, yung mga ebidensyang inilatag ni Saldico, talagang sabog yon. Sabog ang Malacanang dito at mga nagtatanggol, kaalyado ng presidente. Talagang sasabog sila. Hindi nila to mapipigilan. No? Bukas na po yung rally, mag-uumpisa. 3 days po yan, 16, 17, 18. Di natin alam kung anong magiging kapalaran ng ating presidente. Pero I'm sure mas lalong bababa ang pagtitiwala ng taong bayan sa ating presidente. Sigurado po yan. Lagapak po na naman yan sa survey. At sabi ko nga, ang argument ng mga nagtatanggol sa Pangulo, bakit sa Bicam niya magsisingit? Kaya naman sa NEP. O naisip nyo ba na meron siyang isiningit sa Bicam? Meron din siyang isiningit sa NEP. Naisip nyo ba yun? Ha? Sa tingin natin yung mali-maletang in-expose ni Saldico, parang kulang pa sa kanila. Sa atin, parang isang bundle lang na ganun, masaya na tayo Lalo pa kaya isang maleta. Ilang maleta na yung i-deliver sa kanila? Ano, gusto nilang kunin ang lahat ng yaman ng Pilipinas? Lahat ng yaman ng buong mundo? Hindi naman nila maipeflex yan. Hindi nila maibabalandra yung kanilang pera. Dahil politiko sila. Gusto ba nila maging isa sa pinakamayaman sa buong mundo? Wala rin Galing sa nakaw yan Hindi mo may di-display yung yaman mo. Useless din. Kahit gaano kakayaman. Useless din. At sana mapuna ito ng mga kritiko, yung mga crony ni Bongbong Marcos. Nakikita nyo naman kung sinong mga oligarkong malapit at yung iba pang businessman. Nakikita ko May mga crony, marami ng crony. At doon inilalagay yung perang mga ninanakaw. Doon sa mga crony. Yung may mga matatag na negosyo na, kilalang tao, doon nilalagay. Kaya, si Bongbong Marcos, kahit mawala sa pagiging presidente, mayroon pa rin siyang control. Mayroon pa rin. Pero yung power niya, maliles, mababawasan niya. Pero pagdating sa control, mayroon pa siyang control sa maari sa gobyerno, maari sa ekonomiya ng Pilipinas. Pero dahil wala na siya, bumaba na siya, less power na talaga yan. Ang pera na lang ang power niya. Yung tinatawag na pera power. Okay, sana naipaliwanag natin na hindi tama yung argumento ng mga nagtatanggol kay Presidente. Maraming salamat. See you po next time. Bye-bye.